Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update ngayong araw, November 15, 2023. Yung minomonitor nga po nating tropical depression sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ayon po ito sa Japan Agency at ng European Center sa Japan, sa Bagong Pag-asa DOST. Ito po ay nasa kategoryang low pressure area. Sa ngayon nga po, patuloy itong minomonitor ng European Center at ito po'y posibleng pumasok bukas ng umaga sa ating power line bilang isang tropical depression, at ito nga po'y posibleng maging si Bagyong Kabayan. At yung latest update nung prediction, dito nga po ay dediretso yan sa may parte ng Tacloban. Pagkatapos mo yan dumiretso ng Tacloban, bababa po yan dito sa may parte ng Bacolod at dediretso ng Rojas. Pagkatapos po yan, aangat yan dito sa may northern portion ng Palawan. Habang ito po'y papunta o patama dito sa landmass ng parte ng Visayas, magkakaroon ng low pressure area sa may parte ng Sulusi. At sa ngayon nga po, nananatiling nakakaapekto sa ating bansa itong northeast monsoon o amihan. Asahan nga po natin dito yan sa may parte ng Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Kasama rin po dyan ang makulimlim na kaulapan na paminsan-minsan may pag-ulan dahil sa amihan, ang Ilocos Region, Cordillera, at kasama na po dyan Marinduque, Romblon, Northern 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 Samar East sa ating mga kababayan dahil nga po posible ng mga paranas dyan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dulot nga nitong shear line. Dito nga po sa ating rain map animation, mapapansin nyo nga po na makakaranas pa rin po ng pag-ulan itong malaking bahagi ng Bicol region at dito nga po sa may northern portion ng Visayas. Pagdating naman po mamayang alas 10 ng umaga, tuloy-tuloy po tayo makakaranas dyan ng pag-ulan. Kaya iba pag-iingat sa ating mga kababayan. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, tuloy-tuloy pa rin na makakaranas ng pag-ulan ang Central and Southern Luzon, kasama po ang Visayas at Palawan. Pagdating naman po ng alas 6 ng gabi mamaya, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas tayo dyan ng mga mahina at katamtamang pag-ulan na paminsan-minsan may biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi mamaya, mapapansin nyo po makakaranas pa rin po ng pag-ulan dito nga sa may parte ng Visayas, eastern section ng Mindanao, Luzon, southern Luzon and central Luzon, posible pa rin pong makaranas ng pag-ulan. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nyo bukas posible nang pumasok ng Philippine Area of Responsibility itong posibleng si Bagyong Kabayan at mararanasan na nga po ng taga Mindanao yung mga pag-ulan. Pagdating naman po ng November 17, ito nga po yung nasa eastern section ng Davao, Tropical Depression. Kung mapapansin nyo po, lumalakas na maigi yung northeast monsoon, kaya ito po yung isa sa naging main factor kung bakit hindi makapag-re-intensify ng maganda itong si posibleng Bagyong Kabayan dahil nga po ito'y lumalakas yung pagbugso ng northeast monsoon at yung shear line ay pumapaloob dito nga sa posibleng bagyo. Pagdating naman po ng November 18, dito mapapansin natin nasa eastern section na yan ng Dinagat Island. Asahan natin na magpapaulan po yan sa may Bicol region, Visayas hanggang sa may Palawan, kasabay po niyan yung shear line. Pagdating naman po ng November 19, no? By November 19,
andito na po yan sa may parte ng Visayas at magkakaroon ng panibagong low pressure area sa may Sulusi. Pagdating naman po ng November 20, yan po ay papasok nga po dito sa may parte ng Bacolod at dediretso sa may Rojas at lalabas po yan dito sa may northern portion ng Palawan. By November 21, andito na po yan sa may parte ng northern Palawan at makakaranas nga tayo ng mga pag-ulan na asahan natin yan. Halos buong bansa ay makakaranas ng pag-ulan. At yung panibagong sama ng panahon, ito naman po ay walang direktang epekto sa ating bansa at tuluyan na rin pong malulusaw. Pagdating naman ng November 22, ito nga po ilalayo na ng landmass ng Palawan at mananatiling magpapaulan po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. By November 23 naman, ito'y tuluyan ng lalayo ng Philippine Area of Responsibility. Lalabas na po yan sa ating pinaka-power line pero magdudulot pa rin po yan ng pagulan sa western section ng bansa. By November 24, asahan pa rin po natin na makakaranas po tayo ng mga pagulan. Kung mapapansin nyo po, bagamat wala na yung bagyo mismo dito sa kalupaan ng ating bansa, pero yung shear line ay ito po yung magdadala ng malalakas na pagulan sa eastern section ng Luzon, Central Luzon, Southern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil posible nga itong magdulot ng mga pagguho ng lupa at ng mga pagbaha. Again, inuulit po natin yung ating advanced prediction, ito po yung weather forecast na inilalabas natin is galing po ito sa Japan Agency at sa European Center. Pero sa bagong pag-asa DOST, yung minomonitor natin tropical depression ay nasa low pressure area category. Manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano pa nga ba yung posibleng magiging senaryo nitong sama ng panahon na to na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless.